Kararating ko lang po galing trabaho, medyo madilim na, nakasindi na lahat halos ng ilaw. Kapagka ganito po kasing December, January, medyo maagang nagtatakip silim, maagang lumulubog ang araw. 4:00, 5:00, madilim na talaga kaya you need to open the lights and everything. At buhay na buhay pa rin ang mga tao, siyempre, dahil nga kararating pa lang sa mga kanya-kanyang trabaho. At speaking of trabaho, kanina, kausap ko si Ate Victoria, isa po siyang IA. Ibig sabihin po ng IA ay Instructional Assistant ng mga bata na mayroong mga difficulties sa learning. Kumbaga, common sa atin dyan sa Pilipinas kung tawagin natin ay mga may mga special needs, ano, sa special education, parang ganon. So, ganon yung setup kanina. So, pagkatapos ko na magturo doon sa special education class kanina, ay na may intensive needs, kung tawagin natin. Intensive needs, ibig sabihin, iba't iba yung needs ng mga bata, no? Merong needs doon sa assistant para sa physical, sa mental, doon sa cognition, everything. Lahat yon may mga IAs kung tawagin natin or yung mga assistant, no? Instructional assistant. Sila yung ang gawain namin mga teacher ay mag-execute kami ng lesson and then sila yung magtuturo naman sa kanila kumbaga one-on-one. Sa klase ko kanina, mayroon lang akong 14 na bata pero spread out sila. Yung iba pupunta sa integration. Ibig sabihin, halimbawa yung bata kanina may autistic na bata, then dadalhin yun sa normal na klase, parang ganun, ano? Para magkaroon sila ng, kumbaga, learning pa rin kahit na may ganung kondisyon sila. So, ganun yung learning po ng mga bata dito. At pagkatapos nga ng trabaho namin, ay nakapag-usap kami ni Ate Victoria. Kumusta po, Ate Victoria? Siya po ay dati sa isang care home at siya po ay isang administrative assistant. Kumbaga, supervisor na rin siya dati. And then, dumating daw sa punto, kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa trabaho, no? Kasi, natawa ako dun sa sinabi niya kanina na ah, maraming, kumbaga, tao na nagsasabi, ang bobo mo naman, Ate Victoria, kasi pinili mo pa yung trabaho niya, ang ganda-ganda na ng position mo, parang ganon. Supervisor ka na dito sa, hindi ko na babanggitin yung care home, kasi malapit lang dito sa amin at marami tayong kabayan doon. So sabi niya, bobo mo naman ate, kasi ang ganda-ganda ng trabaho mo, umalis ka pa, no? Parang ganon. Kumbaga, nasa general hospital ka na at nagpa-part-time nga dyan sa care home, pero tinanggihan niya yung okay na trabaho doon at pumunta na nga siya ng school, nagpalit, kumbaga from administrative officer, pag ganun, assistant, hanggang sa lumipat nga siya doon sa field ng education at tapos na nga sa Regina Catholic Schools. Parang ganun yung naging kaso niya. So, ang kwento niya, dati ay supervisor nga siya, siya yung taga-receive ng tawag, taga-ayos ng conflict doon sa care home, at nagkaroon din siya ng offer doon sa hospital dito na maging parang unit clerk o kaya naman ay doon sa receiving. Parang ganon. So, administrative pa rin yung kanyang papasokan sana. Pero, nagkataon na dumating sa punto daw na siya ay medyo napagod na doon sa ganong trabaho at ayaw niya na halos. Kumbaga, humihilahod ang term niya kasi kanina, humihilahod na nga ako, Rod, sa pagpasok ko dun sa trabaho kasi talagang parang sinok na ako, sinasawaan na ako mag-receive ng complaint ng mga pasyente, mag-receive ng mga complaints ng mga nasa ibang department, parang ganon. So, ganon yung naging kanyang sentimento kanina. So, sabi ko, ang ganda palang trabaho mo. Kumbaga, parang may say ka pala doon sa department mo. Oo, pero ang kanya doon, ang nakitang hindi niya magandang experience doon ay kumbaga ang bagsak ng stress ng department ay nasa kanya. So nag-venture siya sa ibang trabaho. Sabi niya doon ay yung halos ayaw niya nang tignan yung cellphone niya during that time na kapag may papasok, may siya ang gagawa ng magpapa-reschedule ng mga tauhan o ng mga staff, siya ang magbibigay ng kumbaga direction doon sa mga tao, para gano'n. Kumbaga dumating sa punto talaga, nasa ano na kasi siya, nasa 50s at kumbaga yun na yung kanyang
ginagawa sa mahabang panahon kahit na nasa Pilipinas pa lamang. So sabi ko, okay pala yung trabaho mo, Ate Victoria, kako. So, nagkakwentuhan, paano yung sitwasyon ko, parang ganun, paano ako nakapasok doon sa Catholic schools at nakakapagturo sa school. So, kinuwento ko, paano lahat. And then sabi niya, doon ako natawa na yung mga kaibigan niya doon sa dating trabaho niya, yun nga, ang salta sa kanya na ang bobo naman niya dahil nasa posisyon na siya pero umalis siya, kumbaga nag-degrade siya. So, ang thinking niya kasi doon, kahit na may posisyon siya, okay yung sweldo niya, medyo, kumbaga, mas mataas ng konti sa kaysa sa kasalukuyan, mas maganda yung kinalalagay niya sana kasi may sarili siyang office, parang ganon. Pero hindi niya tinignan actually yung posisyon at doon sa kita. Ang tinignan niya ngayon ay yung, kumbaga may age na siya, kailangan niya ng gumalaw-galaw. Hindi na siya basta po pwedeng nakaupo lang sa opisina at nandun lang na nagre-receive ng mga stress. Ang tawag niya doon, stress calls. Doon sa mga tinatawag sa kanya na papaayusin, parang ganon. Doon sa yung mga problema na ayusin niya sa buong araw, panibagong araw na naman, panibagong problema na naman. Parang ganon yung term niya. So, nakakatuwa yung conversation namin. Doon ko napagtanto na batay sa kwento niya, na hindi lahat ng posisyon o magandang trabaho ay masaya yung isang tao, no? So, nangangahulugan lang na kahit na anong trabaho mo, basta masaya ka dun sa trabaho niya kasi ang term na ginamit ni o mga pangusap na ginamit ni Ate Victoria kanina ay kahit nasaan ka, kung doon ka masaya, doon ka mafu-fulfill, hindi mo titignan, sabi niya, yung laki o liit ng sweldo. So, sabi ko, meron pa rin pala talaga ng mga tao na ang tinitignan ay yung pagpapabuti sa sarili o yung tinitignan yung value doon sa sarili. Of course, hindi naman natin sinasabi na walang value yung mga naghahangad ng mas malaking sahod. No? Hindi naman natin sinasabi gano'n. Kasi nakita ko lang dito na ang kasiyahan ni Ate Victoria at ng iba pa ng mga kababayan natin na hindi matatawaran ng isang magandang trabaho kung puro stress naman ang makukuha mo doon sa trabaho mo, doon sa kasiyahan mo sa kasalukuyan. No? Kasi ang sabi niya, buti dito, move ako ng move. So, na-exercise ako. Masaya ako, nakikita ko yung mga bata na makasulat lang, sabi niya, ng letter A. Kasi talagang yung mga bata namin doon, isulat yung letter A, hirap pa. Totoo lang. So, sabi niya, kapag nakita ko na nagsusulat yung AI student ko ng letter A, ng number 1, 2, and 3, masayang-masaya na ako kasi nakikita ko yung development dun sa bata is slowly and smooth. So, yun ang nakapagpapasaya sa akin, sabi ni Ate Victoria. So, sabi ko na mas lalo akong na-boost na kailangan kong ipagpatuloy yung trabaho ko kasi kahit na sa maliit na pamamaraan ay nakatutulong pala. Kaya nga sabi niya kanina, alam mo, dito na talaga ako magre-retire kasi dito, pagdating ng umaga, gigreet tayo ng principal natin, ng director natin, and then ng office manager natin. Although nasa ganung posisyon ako dati, ngayon, nandito ako sa baba, pero masaya akong pumapasok. Pagpasok ko, gigreet ko yung mga bata ko, mga teachers, and then mga katrabaho na with smile. Magko-coffee ka kasama ng mga katrabaho mo. Ito yung sinasabi ko na humanap kayo ng trabaho na magko-coffee kayo. Pag-usapan natin yan next time. Masarap pag-usapan yun. So sabi niya, pagpasok ko, nagko-coffee ako, kasama ko yung team at nakapag-share. Kumbaga, parang gano'n. Yun na ang hinahanap niya sa trabaho. Nagtatrabaho siya at the same time, yung pagpapabuti sa sarili ay nandun pa rin. So, yan ang gusto niyang mangyari. Kahit na mas malaki ang sahod ko doon sa una, kumpara dito, pero dito naman kasi, kumbaga, less than 5 hours lang talaga yung talagang bakbakan ng trabaho. And more naman doon sa pakikipagkapwa-tao. Yun na ang hinahanap ko, sabi natin Victoria. Sabi ko, oo nga no. Kumbaga parang nandun na siya sa stage na kailangan niya yung mental health o kailangan niya na ngayon yung, kumbaga, yun talagang hindi na siya tumitingin sa laki o liit ng sahod. Although malaki pa rin yung sahod kasi nasa division ano pa rin siya, category pa rin siya. Pero ang ibig sabihin kumpara sa dati, no? So, nakakatawa talaga na makita na may mga taong ganun, hindi tumitingin doon sa laki ng kinikita. Kaya kayo, na mga kababayan natin na paparating dito, nandito na nag-a-apply, o kahit nasaan man kayo, panig ng daigdig, no? Na makikita natin na hindi ko mo
mataas yung posisyon, maganda yung trabaho, ay self-fulfill ka na doon sa trabaho mo. Sabi nga natin, mas malaki yung konsepto, mas malaki yung sakop na trabaho mo, mas malaking responsibility, hindi po ba? Ganun naman usually. Kaya, nung nakita ko yung mensahe na yon doon sa pag-uusap natin ni Ate Victor, gusto kong i-share ito. Para na sa ganun, mas ma-inspire yung mga kababayan natin na nandiyan sa Pilipinas, kahit saan man, kayo ba nakikinig ngayon na gusto makarating dito sa Canada, ito lang yung pagpapatunay na may mga option dito sa Canada. Hindi kailangan malaki agad yung sahod mo, hindi kailangan na maliit yung sahod mo. Ang napakahalaga dito kung saan ka masaya. Ngayon, ibinalik ni Ate Victoria yung tanong sa akin, ikaw ba, masaya ka ba doon sa ginagawa mo? Kasi nasa high school ka dati. Ngayon, special education at mga elementary class yung hinahawakan mo. Sabi ko naman, yes, ate kako, masaya ako in the sense na nasa field ako ng education. So, nagagamit ko yung pinag-aralan ko at namimit ko yung iba't ibang tao dito sa division office, lalong-lalo na kayo ng mga kababayan ko na mas nai-inspire pa ako na napagpatuloy yung trabaho ko as a teacher dito sa Canada kasi nga, hindi lang ako yung teacher dito sa Canada na Filipino. Marami tayo, sabi ko. At marami tayong, kumbaga, doon sa way na yon o doon sa path na yon na talagang nag-i-strive para makamit yung gusto natin sa buhay. At nakatutulong tayo, di ba? Hindi lang doon sa mga Canadian, sa mga lahi. Kasi may mga Filipino din po na mga bata na nandito na nasa ganong kondisyon. So, ibig sabihin, nakaka-fulfill na tinutulungan mo yung kababayan mo, natutulungan mo yung ibang lahi, natutulungan mo yung ibang nasyon. Parang ganon, ano? So, international. Isa lang yung aral na nakita ko dito na makontento doon sa trabaho. Kung ano yung nagpapasaya sa yung trabaho, go for it. Hindi sabi ko nga, hindi kailangan na malaki, hindi kailangan na mababa ang sahod para masabi natin na ikaw ay masaya. So, depende pa rin po sa inyo yan kung saan kayo magiging masaya. Tama nga na malaki ang sahod mo, kahit ka na kahit, yung pang sabi niya, buti dito, may time ako sa family ko. Doon ako na-struck na mabuti. Dahil talagang yung mga ganong edad, sabi ko nga, siguro darating din ako sa panahon na ganon na talagang family-oriented na. Kasi sabi niya, nakasama ko yung mga apo ko at 3 in the afternoon. Ako ang susundo sa mga apo ko, sa mga school nila. Masaya ako sa ginagawa ko. So, sabi niya, ngayon sabi ko, ako kaya pagdating ng panahon, na gano'n na ang edad ko, no? Although sa kasalukuyan sabi ko nga ay dapat ma-fulfill ko muna yung aking mga dreams and ambition bilang sa stage ngayon, no? So sana dumating ako doon sa kaisipan na gano'n na kahit na maliit ang sahod, okay pa rin, masaya pa rin, no? Kahit na malaki ang sahod, maliit man yan, ang mahalaga yung, kumbaga, parang nakikita ko sa kanya, kumbaga si Abraham Maslow, di ba, self-actualize ang tawag natin, no? Self-actualization. Parang yun ang nakikita ko sa kanya. Hindi na siya tumitingin sa pera. So, siguro, na-reach niya na talaga yung tugatog ng kanyang career na, kumbaga, magbago naman ako. Parang gano'n. So, maraming salamat at sana po ay na-inspire kayo sa kwentuhan natin ngayong araw. Magkita-kita po muli tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po, paalam.